Minamahal, ikaw ay isang pinili. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ikaw ay pinili mula sa kadiliman at inilagay sa kanyang kamangha-manghang liwanag upang pagsilbihan ang kanyang layunin sa lupa. Gayunpaman, bilang isang napili, dumaraan ka ba sa isang panahon ng matinding pagpuna, pagsalungat, at pag-atake mula sa mga kaaway? Pakiramdam mo ba ay kahit saan ka lumingon, may nangyayaring kalunos-lunos na nagtatanong sa iyong pananampalataya, mga pinahahalagahan, at mga paniniwala? Ang video na ito ay para sa iyo. Ang katotohanan na ikaw ay napili ay ginawa kang isang pangunahing kaaway ng dyablo, kaya naman ginagamit niya ang lahat ng kanyang makakaya upang subukang mawala ka sa iyong pagtatalaga. Ngunit wala ka bang magawa bago ang pag-atake ng dyablo? Hindi naman. Ikaw ay ganap na puno ng sapat na mga sandata para durugin ang ulo ng dyablo. Gayunpaman, mayroong isang lihim na sandata na napakahalaga, at ayaw ng dyablo na malaman mo kung gaano ito kahalaga. Dahil kapag ginawa mo ito, magsisimula kang mamuhay na parang wala ang dyablo. Ang kanyang mga trick at taktika ay hindi na makakarating sa iyo. Sa video na ito, ipapakita namin sa iyo ang sandata na iyon, kung paano ito gamitin upang mapagtagumpayan ang bawat laban ng buhay, at kung paano ito mapangalagaan upang hindi ito mawala. Panoorin ang video na ito hanggang sa dulo upang malaman ang iyong kalamangan bilang isang napili, at kung paano mo magagamit ang kalamangan na iyon upang madaig ang dyablo. Ngunit bago yon, isang paraan na maaari mong hikayatin kaming dalhin sa iyo ang higit pa sa salita ng Diyos, ay sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at pagpindot sa like button. Pagpalain ka ng Diyos habang ginagawa mo ito. Salamat po. Bilang isang hinirang, iniiba ka na ng Diyos sa karamihan dahil sa tawag ng Diyos sa iyong buhay. Ang pagiging napili ay hindi nangangahulugan na ikaw ay isang pastor o isang tagapagtatag ng simbahan. Pinili ka dahil nagpasya kang ialay ang iyong buhay sa paglilingkod sa Diyos sa bawat kapasidad na nais niyang gawin mo. Siya ay tumawag sa iyo, at ikaw ay sumagot ng walang pag-aalinlangan, na sinasabi sa Kanya na ikaw ay handa at handang isuko ang lahat para lamang sa Kanya. Ang panawagang ito sa pagtatalaga at debosyon ay nagtutulak sa iyo na sumapi sa grupo ng mga piling ilan na binigyan ng utos na gawin ang kalooban ng Diyos at isakatuparan ang Kanyang mga layunin sa lupa. Ngayon, habang ginagawa mo ang iyong tungkulin at ginagampanan ang iyong bahagi sa atas, nakikita ka ng dyablo bilang isang banta, at ikaw nga. Ang batayan ng lahat ng kinakatawan ni Kristo, at kung ano ang kinakatawan mo, ay ang sirain ang mga gawa ng kadiliman at wakasan ang paningiil ng dyablo. Sinasabi ng Biblia, sa layuning ito, ang anak ng Diyos ay nahayag, upang kanyang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Nais ng dyablo na pigilan ka bago mo siya mapigilan, kaya naglunsad siya ng isang pag-atake. Hindi lamang sinimulan ng dyablo ang pagsasanay na ito ng paglulunsad ng mga pag-atake sa mga napili, matagal na niya itong ginagawa. Kaya, hindi lang ikaw ang napili na inaatake ng dyablo. Inatake niya ang bawat napiling umiral sa kasaysayan at patuloy na atake sa kanila hanggang sa matapos ang kanyang oras dito sa mundo. Ang kanyang pag-atake sa mga pinili ng Diyos ay nagsimula sa pinakaunang taong nilikha ng Diyos. Nilalang ng Diyos si Adan at inilagay siya sa isang magandang hardin upang alagaan. Nang makita ng Diyos na hindi mabuti para sa kanya na mag-isa, ginawa niya si Eva. Ngunit ang kaaway ay matyagang naghintay sa mga sulok, nagplano para sa perpektong oras at diskarte upang makuha ang tao. Sa wakas ay isinulong niya ang kanyang mga plano. Alam mo kung paano natapos ang kwento, nahulog ang tao at nawala ang kanyang lugar. Si Joseph ay isa pang pinili na humarap sa mga pag-atake ng dyablo. Galit na galit sa kanya ang kanyang mga kapatid, kaya nagsama-sama pa sila para subukang patayin siya. Yaong mga taong sa tingin mo ay napupuot sa iyo, kahit na wala kang ginawa laban sa kanila, ay hindi basta-basta napupuot sa iyo, may isang espiritu na nagpapagalit sa kanila sa iyo.
Ang layunin ng dyablo ay biguin ka upang mawala ang iyong tiwala at tiwala sa Diyos, upang tumingin ka sa Diyos at tawagin siyang sinungaling. Nais niyang mahulog ka mula sa lugar ng biyaya at sumalungat sa salita ng Diyos. Makikita mo ang mga layuning ito sa lahat ng kanyang pag-atake. Ang gusto niyang makamit sa huli ay i-abort ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Dahil sa kanilang pagkamuhi kay Jose, ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid sa Ehipto. Nagpunta siya mula sa bahay ni Potifar patungo sa bilangguan dahil lamang sa tumanggi siyang magkasala laban sa Diyos. Pilit pa rin siyang binigo, matagal siyang nakakulong sa hindi niya ginawa. Ngunit sa lahat ng ito, napanatili ni Joseph ang kanyang integridad at hindi nawalan ng pananampalataya sa Diyos. Alam ng kalaban ang maraming buhay na maililigtas kapag sa wakas ay lumitaw si Joseph, kaya naman dumating ang mga pag-atake. Ngunit nabigo siya, at iyon ang dahilan kung bakit alam kong mabibigo din siya sa iyong buhay. Tingnan mo si Samson. Bago siya ipanganak, dumating ang isang anghel upang ibalita ang kanyang pagdating at magbigay ng mga tagubilin kung paano siya mabubuhay. Gayunman, si Samson ay hindi masigasig na mapanatili ang isang magiliw na kaugnayan sa Diyos o sumunod sa kanyang mga batas. Siya ay pabaya na nagbigay ng silid ng dyablo upang madaig siya. Tulad ng lahat ng iba pang mga pinili na nakatala sa mga banal na kasulatan na sinubok at inatake ni Satanas sa layuning idiskaril sila sa kanilang tungkulin, maging ang bugtong na anak ng Ama ay hindi pinabayaan sa pagsalakay. Noong si Jesus ay nasa lupa sa pisikal, sinubukan ng dyablo ang lahat ng kanyang makakaya. Ginamit niya ang mga pariseo at mga guro ng batas, at siya mismo ang dumating, at nang ang mga panlabas na taktika ay hindi gumana, ginamit pa niya ang mga disipulo ni Jesus, sina Pedro at Judas, upang subukang pigilan siya. Kung magagawa niya yon, bakit sa tingin mo ay magiging exempt ka? Mapapansin mo na ang ilan sa mga napiling binanggit ko kanina ay nagwagi ilaban sa mga pag-atake ng dyablo, habang ang ilan ay hindi nanalo. Nangangahulugan ba ito na ang mga nanalo ay may kapangyarihan at ang mga wala nito? Hindi eksakto. Lahat sila ay may sandata ng tagumpay, ngunit ang iba ay gumamit ng kanilang sandata, habang ang iba ay hindi. Maaaring binigyan ka rin ng dyablo ng mga pagdududa, takot at kalituhan. Dumating ka na sa puntong tinitignan mo ang iyong buhay at iniisip kung ano ang bentahe ng pagiging anak ng Diyos, dahil parang walang gumagana para sa iyo. Pakiramdam mo ay walang kapangyarihan, walang pag-asa, at walang magawa kapag nakatayo ka sa harap ng oposisyon at mga paghihirap. Ang estadong ito na ikaw ay pinili ay hindi dahil sa wala ka kung ano ang kinakailangan upang mapagtagumpayan at tumayong matatag, ito ay dahil lamang sa hindi mo naintindihan ang kapangyarihang dala mo. Ang kamangmangan na ito ay nagbigay sa dyablo ng pagkakataon na manalo sa iyo. Ngunit salamat sa Diyos na natagpuan mo ang video na ito, dahil ang kamangmangan ay malapit nang magbigay daan sa liwanag sa pagdating mo sa isang lugar ng pag-unawa sa iyong kapangyarihan bilang isang pinili. Bago ibunyag ang makapangyarihan sandata na ito na mayroon ka, kailangan mong malaman kung bakit ang kamangmangan ay kahila-hilakbot at isa sa mga diskarte na ginagamit ng dyablo laban sa mga mananampalataya, lalo na sa mga pinili. Kapag ikaw ay ignorante, nagiging bukas ka sa mga pag-atake ng dyablo at maaari niyang samantalahin ka. Sinabi ni Pablo, baka samantalahin tayo ni Satanas sapagkat hindi tayo lingid sa kanyang mga pakana. Magiging abala ka sa pakikipaglaban sa mga maling kaaway kapag hindi mo alam kung paano kumikilos ang dyablo at kung ano ang kanyang ginagawa. Iisipin mong ang problema ay ang mahirap na katrabaho, kasabwat na kaibigan, o mahigpit na kapitbahay. Hindi mo makikita ang mas malaking larawan, ang dyablo ang tunay na kalaban, sinusubukan lamang na gamitin ang mga tao at mga sitwasyon upang makamit ang kanyang layunin. Ang isa pang epekto ng kamangmangan ay nabubulag ka sa kung ano ang mayroon ka. Maaari kang umiyak sa sakit kapag nasa iyong mga kamay ang susi ng tagumpay. Si Hagar, ang alilang babae ni Sarah, ay umalis sa kanyang Panginoon, at habang nasa daan, siya ay naubusan ng tubig at ang kanyang anak ay nauhaw. Ang kalungkutan ng pagkawala ng kanyang anak sa pagkauhaw ay ginawa niyang inilagay ang bata sa malayo sa kanyang kinaroroonan, at siya ay umiyak sa Diyos. Habang umiiyak, kinausap siya ng Diyos at binuksan ang kanyang mga mata upang makita ang isang balon sa tabi niya. Nawalan na sana siya ng anak sa pagkauhaw kahit may balon sa tabi niya. Iyan ang katotohanan para sa maraming pinili ngayon.
Nasa kanila ang lahat ng bagay na nauukol sa buhay at kabanalan. Pinatutunayan ng Biblia na ibinigay sa kanila ng Diyos ang lahat ng bagay at inilagay ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanilang mga paa. Gayunpaman, nananatili silang talunan at hindi alam kung ano ang gagawin kapag sinalakay sila ng kaaway dahil sa kamangmangan. Ang kamangmangan sa kung ano ang mayroon ka at ang kamangmangan sa mga panlilinlang ng dyablo ay nagbibigay sa kanya ng akses na kumilos ng walang hadlang sa iyong buhay, na nagdudulot ng kalituhan at nagpapanik sa iyo kapag hindi mo dapat. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong malaman kung sino ka at kung ano ang mayroon ka kay Kristo bilang isang pinili. Kaya, sino ka at ano ang mayroon ka? Ang sabi ng Biblia sa Isaias 41:15, "Tingnan, gagawin kitang isang panggiit na kareta, bago at matalas, na may maraming ngipin. Iyong gigikin ang mga bundok at dudurugin sila, at ang mga burol ay gagawin mong ipa. Ikaw ang sandata na may iba pang armas na magagamit." Ginagawa ka ng Diyos na maging instrumento na magiging banta sa dyablo, at walang limitasyon sa kung ano ang maaari mong makamit. Bilang labanan ng Diyos, mayroon kang iba pang sandata na magagamit mo upang harapin ang anumang dumating sa iyo sa bawat yugto. Sa lahat ng mga sandata na ito, ang iyong pananampalataya ang pinakadakila, tulad ng pinanghahawakang lupa na pinagsasama-sama ang bawat iba pang sandata at ginagawa itong makapangyarihan. Ang iyong kakayahang paniwalaan ang katotohanan ito, na ikaw ay tunay na makapangyarihan ng hindi masusukat, at ang kapangyarihang iyon ay hindi limitado kahit nasa harap ng oposisyon at mga pagsubok, ay ginagawa kang hindi matatalo. Mapapansin mo na ito ang ipinaglalaban ng dyablo. Alam niya na kahit gaano kakalakas, kapag nakumbinsi ka niya na ordinaryo ka lang at random, nang walang anumang kapangyarihan, nakuha ka na niya at maaaring ipagpatuloy ang paglalaro ng iyong isip. Kaya naman pagdating niya, inaatake niya muna ang isip mo. Ang gusto niyang makamit ay pagdudahan ka sa salita ng Diyos. Sa sandaling nagsimula kang mag-alinlangan, ang iyong relasyon sa Diyos ay mawawala, at unti-unti kang nagsimulang lumangoy sa lambak ng takot, pagkatalo, at pag-aalala. Nagsisimula ang lahat sa pagdududa. Tingnan ang pattern ng pag-atake na ginamit ng dyablo kay Eva. Sinabi niya, sinabi ba talaga ng Diyos iyan? Ang tanong na iyon ay sinadya upang maghasik ng binhi ng pagdududa sa kanya, at nagtagumpay siya. Mula sa puntong pumasok ang pagdududa, siya ang may kapangyarihan. Ang dyablo ay hindi malikhain, kaya paulit-ulit niyang ginagamit ang parehong mga trick. Sa sandaling makabisado mo ang kanyang mga panlilinlang, siya ay magiging tulad ng isang tumutunog na tanso at umaalingaw-ngaw na pumpiyang. Kapag dumating siya na may mga pag-iisip tulad ng, sinabi ba ng Diyos na pagagalingin ka niya? Sinabi ba ng Diyos na makukuha mo ang promosyon sa oras na ito? Sinabi ba ng Diyos na makikinig sa iyo ang lahat ng mga bansa? Huwag mo siyang bigyan ng sagot o subukang makipag-ugnayan kanya. Sawayin mo kaagad siya at tatakas siya sa iyo. Si Juan Bautista ay nagmula sa pagiging napakasigurado tungkol sa pagkakakilanlan ni Kristo, nagpropesya tungkol sa kanya at nagbibinyag sa kanya, hanggang sa pagpapadala ng kanyang mga disipulo upang itanong kung siya nga ba ang Kristo. Ang pag-aalinlangan ay ang estado ng pag-iisip na ginagamit ng dyablo para ibaba ka mula sa taas na inilagay sa iyo ng Diyos bilang isang pinili upang bumaba. Ipagpalagay na hindi ka kaagad gumawa ng isang bagay tungkol sa pagdududa na ito. Sa kasong iyon, patuloy kang bababa hanggang sa hindi mo nakilala kung sino ka. Ikaw ay malulungkot at malito, na nais na may magbigay sa iyo ng paliwanag para sa pagkalito. Nangyari ang lahat ng ito dahil hinayaan mo ang pagdududa. Ikaw ay tinawag upang lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Ang sabi ng Biblia sa Hebrews 11:6, at kung walang pananampalataya, imposibleng bigyang kasiyahan ang Diyos. Sapagkat ang sinumang lalapit sa Kanya ay dapat maniwala na Siya ay umiiral at na Siya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga taong taimtim na naghahanap sa Kanya. Para makalakad ka kasama ng Diyos, dapat kang maniwala na Siya ay umiiral. Ang paniniwalang ito ay magpapaalam sa iyo na Siya ay tapat at ang Kanyang salita ay tumpak. Ang bawat salitang lumalabas sa Kanyang bibig ay at amen, at tutuparin nila ang lahat ng ipinadala sa kanila ng Diyos upang matupad. Iyan ay pananampalataya, at iyon ang iyong lihim na sandata bilang isang pinili. Ang pananampalatayang ito ay nasa salita ng Diyos at sa Kanyang persona, ang lubos na pagtitiwala na mayroon ka sa bawat pangako na Kanyang ginawa sa iyo at sinabi tungkol sa iyo sa Kanyang salita. Alam mo na kadalasan sa iyong paglalakbay, ang mga pangakong iyon ay magmumukhang mga salita lamang.
Lahat ng bagay sa iyong buhay ay sisigaw ng kabaligtaran ng kung ano ang kanyang ipinangako sa kanila na maging. Pero kung makakapitan, diyan ang tagumpay. Iyan ang iyong sandata, at iyon ang ipinaglalaban ng dyablo. Nais niyang lumakad ka sa pamamagitan ng paningin, ngunit tinawag ka ng Diyos na lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Maliwanag ang pagkakalagay ni Paul sa 2 Corinthians 4:18, kaya itinuon namin ang aming mga mata hindi sa nakikita, kundi sa hindi nakikita. Yamang ang nakikita ay pansamantala, ngunit ang hindi nakikita ay walang hanggan. Kapag nakatuon ka sa iyong nakikita, nagsisimula kang mag-alinlangan kung tinawag ka ng Diyos. Tinitignan mo ang iyong buhay, at sa katunayan walang tuturo sa katotohanan na tinawag ka ng Diyos. Mas maraming pagsalungat, pagsubok, at pagtanggi ang haharapin mo kaysa sa karaniwang tao. Sa puntong iyon, iisipin mong maririnig mo ang tinig ng Diyos, ngunit maaaring hindi mo marinig ang kanyang tinig. Nandoon si Elias nang sabihin niya sa Diyos na hindi siya mas mabuti kaysa sa kanyang mga ama at dapat na wakasan ng Diyos ang kanyang buhay. Bilang isang propeta ng Diyos, siya ay nasa punto ng kanyang ministeryo kung saan nagkaroon siya ng isa sa kanyang pinakamahalagang tagumpay. Siya ay tumayo laban sa daan-daang propeta ni Baal at ipinahayag ang Diyos bilang ang tunay na Diyos. Siya ay tumawag ng apoy mula sa langit sa harapan ng buong bansang Israel, at ang mga tao ay lumuhod, bumalik sa Diyos. Iisipin mo na siya ay nasa pinakamataas niyang kalagayan sa espiritual, ngunit nang makatanggap siya ng liham ng pagbabanta mula kay Jezebel na nagbabantang papatayin siya, natakot ang kanyang puso. Mula sa lugar na iyon ng takot, nagsimulang bumaba ang lahat. Kahit papaano, hindi makapaniwala si Elias na ang Diyos na nagpababa ng apoy sa mga huwad na propeta ay haharapin din si Jezebel. Ang estadong ito ang gustong makamit ng dyablo sa bawat pinili. Nais niyang makarating ka sa isang lugar kung saan naniniwala kang ikaw ay walang laman, walang halaga, at talunan. Alam niyang hindi kanya matatalo kung hindi kanya dadalhin sa ganitong estado. Kapag nakarating ka sa ganitong estado, ikaw na mismo ang gagawa ng iyong pagkatalo. Tingnan kung paano hinihiling ni Elias sa Diyos na patayin siya. Sa puntong iyon, nasuri na niya ang mga bagay-bagay at nakita niya na ang kamatayan ang pinakamagandang desisyon para sa kanya. Nasa ganyan ka rin bang estado? Suriin ang iyong tunay na pagkakakilanlan bilang isang pinili sa Lucas 10:11. Binigyan kita ng kapamahalaan na yurakan ang mga ahas at mga alakdan at upang madaig ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa iyo. Ganito ang sinasabi ng isa pang salin, Masdan, binibigyan ko kayo ng kapangyarihang yurakan ang mga ahas at mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraan ay walang makakasakit sa inyo. Mangyaring maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan ito. Nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan, at mayroon kang otoridad na gamitin ang kapangyarihang iyon. Ano man ang iyong gawin laban sa kaaway ay hindi labag sa batas, nasa loob ng iyong mga karapatan na gumawa ng batas laban sa kanya at tiyaking hindi kanya madadaig. Kapag nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan, bakit ka matatakot kapag dumarating ang mga paghihirap at ang mga tao ay bumangon laban sa iyo? Nahihirapan kang manindigan ng buong tapang laban sa oposisyon at pag-atake ng kalaban dahil hindi pa nababatid sa iyo ang katotohanan ng kung sino ka bilang isang pinili. Hanggang sa bumangon sa iyo ang realidad na ito, patuloy kang magiging biktima ng lahat ng sinusubukan ng dyablo. Ang iyong relasyon sa Diyos ay maaapektuhan, at pagkatapos ang iyong kapayapaan at kagalakan ay lalabas sa lahat ng ito na mag-iwan sa iyo sa isang ganap na kabuluhan. Sa tingin mo ba ito ang nais ng Diyos para sa iyo? Hindi naman. Siya ay may kamangha-manghang mga plano para sa iyo bilang isang pinili. Alam niya noon pa man nasusubukan ng dyablo na maglunsad ng mga pag-atake laban sa iyo, kaya inihanda ka niya sa lahat ng kailangan mo upang manatiling matagumpay. Ang huling antas ng paghahanda ay ang iyong pagkaunawa na ang iyong lihim na sandata na hindi kailanman gugustuhin ni Satanas na malaman mo na mayroon ka. Ang dyablo ay komportable kapag naniniwala kang karaniwan ka at tulad ng iba, ngunit hindi. Ikaw ay higit sa karaniwan. Ikaw ang panggiit na kareta ng Diyos. Nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan at otoridad na mag-utos, maging ang dyablo ay manginig sa iyong harapan. Ang salita ng Diyos sa iyong bibig ay kasing lakas ng sa Diyos. Alam mo ba ito? Alam mo ba na habang binanggit ng Diyos ang langit at ang lupa, maaari mong sabihin ang mga katotohanan sa iyong buhay?
Pakinggan ang sinasabi ng Biblia sa Job 22:28, kung ano ang iyong pasya ay gagawin, at ang liwanag ay sisikat sa iyong mga daan. Sinasabi ng isa pang salin, magpapasya ka rin ng isang bagay, at ito ay matatatag sa iyo, at ang liwanag ay sisikat sa iyong mga daan. Maaari kang tumayo at gumawa ng mga utos, walang demonyo ang makakapagsabi ng hindi. Hindi mo ginagamit ang kalamangan na ito dahil, sa ilang kadahilanan, hindi mo alam na mayroon ka nito. O mayroon ka na ngayon, at kailangan mong simulan ang paggamit ng kakayahang ito upang maiwasang maging biktima kapag ikaw ang dapat na mamuno. Maaaring alam mo na ang tungkol sa kakayahang ito noon pa man, ngunit sa pamamagitan ng kawalang ingat, nanumbalik ka sa iyong paniniwala at sinimulan mong bigyan ng pagkakataon ang mga pagdududa na maglaro sa iyong isip. Panahon na para bumalik ka sa lugar ng paniniwala. Ang isang paraan para gawin iyon ay ang pagbabalik sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang batayan ng iyong pananalig at pagkakakilanlan. Sinabi ni Jesus, sa volume ng mga kasulatan ito ay nakasulat tungkol sa akin. Ang salita ng Diyos ay hindi isang kwento tungkol sa Diyos upang humanga sa iyo, ngunit ito ay isang aklat na sumasalamin sa iyong tunay na pagkakakilanlan kay Kristo. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, alam mo na ikaw ay pinili at nauunawaan kung ano ang inaasahan sa iyo bilang isang pinili. Sinasabi sa iyo ng salita ng Diyos ang lahat ng mayroon ka at kung ano ka. Ang salita ng Diyos ay nakasulat ang iyong pagkakakilanlan. Kaya naman, bilang isang pinili, ang pagkaalam sa salita ng Diyos ay hindi matatawaran. Ito ay hindi isang bagay na kailangan mong magpasya kung gusto mong gawin o hindi. Hanggat gusto mong manatiling may kaugnayan bilang isang pinili, dapat mong malaman ang salita ng Diyos. Ang pag-alam sa salita ng Diyos ay tumutulong sa iyo na maunawaan ang Diyos sa isang personal na batayan. Kapag kilala mo ang Diyos ng personal, kilala mo ang iyong sarili. Mula doon, naiintindihan mo ang iyong kapangyarihan. Ngayon, bilang espada ng Espiritu, magagamit mo ang salita ng Diyos para labanan ang bawat kaaway. Sinasabi ng Biblia na ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Ito ay matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim na tumatagos sa paghihiwalay ng mga buto at utak. Ganyan kalakas ang salita ng Diyos. Lumalago ang iyong pananampalataya sa Diyos kapag naging estudyante ka ng salita. Sinasabi ng Biblia na ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Nakikita mo na ba ngayon na ang pag-iwas sa salita ng Diyos bilang isang pinili ay hindi nakabubuti sa iyo? Nanghihina at natatalo ka nito bago pa man dumating ang labanan. Ginagawa ka nitong lumaban mula sa lugar ng pagkatalo kapag sinubukan mong labanan ang dyablo. Nang lumapit ang dyablo kay Jesus, pansinin na 2 beses niyang sinipi ang salita ng Diyos. Ngunit sa mga pagkakataong iyon, pinilipit ng dyablo ang salita para sa pansariling pakinabang at pakinabang. Kung hindi alam ni Jesus ang salita at kung ano ang sinasabi ng Diyos, hindi niya ito malalampasan. Sinasabi ng Biblia na ang dyablo ay nagbabago sa kanyang sarili bilang isang anghel ng liwanag. Minsan ang dyablo ay banayad na dumarating, sinusubukan kang paniwalaan na siya ay mula sa Diyos o kahit isang tunay na espiritu. Kapag naniwala ka sa kanya, naghahasik siya ng kabuluhan sa iyo. Bago mo alam, ang iyong pananampalataya ay tumatama sa bato. Habang pinag-aralan mo ang salita ng Diyos, hayaan ng banal na espiritu na bigyang kahulugan ang salita sa iyo at isulat ang salita sa mga pahina ng iyong puso. Huwag makontento sa pagkakaroon lamang ng kaalaman sa ulo, dahil pagdating ng oras na gamitin ang salita, hindi mo ilalabas ang salita mula sa iyong ulo. Sa halip, ito ay ang salita ng Diyos na isinalin sa iyong puso na gagamitin mo laban sa dyablo. Ang mga pagsubok, tukso, pag-uusig, at oposisyon ay isang hindi maiiwasang bahagi ng iyong paglalakbay bilang isang pinili. Kapaki-pakinabang para sa iyo na harapin ang mga pagsubok na susubok sa iyong pananampalataya. Ngunit alamin na sa bawat pagsubok, may paraan ng pagtakas para sa iyo. Hindi papayag ang Diyos na matukso ka ng higit sa iyong makakaya. Ang bawat pagsubok ay magpapalakas sa iyo at mas kumpiyansa na harapin ang darating. Habang dumarating ang mga pagsubok, tumuon sa kung ano ang mayroon ka at kung sino ka kay Kristo. Huwag isipin na nag-iisa ka o natalo. Hindi ka nag-iisa. Yung pinili ka lagi mong kasama. Sinasabi ng Biblia, ako ay sumasa inyo palagi, kahit hanggang sa katapusan ng mundo. Kasama mo ang Diyos hanggang matapos mo ang iyong paglalakbay sa earth at matanggap ang iyong gantimpala para sa pagkapanalo sa karera. Pag-isipan ito hanggang sa maniwala ka. Ngunit kakailanganin mo ito kapag ito ay naging matigas.
Kakailanganin mo ito kapag naramdaman mo na ang lahat ng impyerno ay nawala sa iyo at wala kang makitang tulong. Kakailanganin mo ito kapag tumayo ka sa unos na iyon at hindi mo man lang maramdaman na malapit sa iyo ang Diyos. Malalaman mo na ang pagkaalam na ang Diyos ay kasama mo ay higit pa sa pakiramdam ng Kanyang presensya. Ito ay tungkol sa paniniwala mula sa iyong puso. Ang iyong pananampalataya ang iyong pinakadakilang sandata at ang iyong pinakamahalagang katangian bilang isang pinili. Sinasabi ng Biblia, isuot mo ang buong baluti ng Diyos upang mapaglabanan mo ang mga pakana ng kaaway. Maaari mo lamang isuot ang baluti na ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinagsasama-sama ng pananampalataya ang lahat ng ito at ginagawang sulit ang iyong ginagawa. Kung walang pananampalataya, hindi ka makakatayo. Hindi ka makakapagdasal o makapag-utos man lang. Kaya naman kailangan mong bantayan ang iyong pananampalataya ng buong sikap. Ang iyong pananampalataya ay lumalago sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita, at ito ay nananatiling buo sa pamamagitan ng paggamit nito sa panalangin. Kaya naman hindi maiiwasan ang panalangin kung nais mong manatiling matagumpay bilang isang pinili. Magdarasal ka ng mga panalangin ng pananampalataya na magpapalakas sa iyong panloob na pagkatao at magbabago sa sitwasyon na iyong ipinagdarasal. Ang pag-atake sa iyong buhay panalangin ay isang pag-atake sa iyong pananampalataya at isang pagtatangka na magdala ng agwat sa pagitan mo at ng Diyos. Kapag dumating ang agwat, ang kapayapaan at kagalakan mula sa presensya ng Diyos ay malayo sa iyo. Kapag ang kapayapaan ay naging malayo, ang dyablo ay may akses sa iyong isip at maaaring makipaglaro sa iyo. Nakikita mo na ba ngayon na ang iyong pananampalataya ay tunay na mahalaga at hindi mo dapat ito binibiro? Hawak nito ang susi sa lahat ng bagay na ikaw ay pinili at tinutukoy kung ikaw ay mananalo. Samahan mo ako ngayon habang binibigkas natin ang panalangin ito. Salamat, Panginoon, sa pagpili sa akin at ginawa akong isang matalas na kasangkapan sa pag-iit, nakapakipakinabang sa pagsira sa mga plano ng kaaway at pagtiyak na ang iyong kaharian ay itatag sa lupa. Alam ko na dahil ako ang napili, ang kalaban ay lalabas ng todo sa pagsisikap na mawala ang aking pananampalataya at mahulog sa aking lugar ng atas bilang isang pinili. Ngayong alam ko na ito, hindi na ako magpapakasaya sa buhay. Tulungan mo akong manatiling mapagbantay at madasalin upang hindi ako maabutan ng kalaban. Panginoon, tulungan mo akong bantayan ang aking isip upang ang kaaway ay hindi magdala ng anumang bagay na magpaparumi sa aking isipan na humahantong sa takot, pagdududa at pagkabalisa. Panatilihin ang aking isip na nakatuon sa iyo at sa iyong salita. Tulungan mo akong palaging gamitin ang iyong salita ng mabisa bilang isa sa mga sandata ng tagumpay na ibinigay mo sa akin. Mangyaring tulungan akong panatilihin buo ang aking pananampalataya sa iyo, anuman ang bagyo at anuman ang dumating sa akin. Dapat kong malaman na ang aking kapayapaan, kagalakan, at pananampalataya ay mahalaga para sa aking tagumpay. Hindi ko sila matatalo sa mga daya ng kalaban. Ang iyong salita ay nagsasabi, ako ay magpapasya ng isang bagay at ito ay matatatag. Tulungan mo akong maging matapang sa harap ng pagsalungat at buksan ang aking bibig upang gumawa ng mga positibong utos. Hindi ako matatakot na gumawa ng mga utos at babantayan ko ang lahat ng aking sasabihin upang hindi ako magsabi ng anumang bagay na makapaglalayo sa akin ng presensya ng Diyos. Alisin sa akin ang lahat na magbibigay sa dyablo ng libreng araw para salakayin at pahirapan ako. Panatilihin akong nakatayong matatag anuman ang unos at pagsalungat na dumarating sa akin. Sa aking paglalakad sa libis ng anino ng kamatayan, tulungan mo akong alalahanin na ikaw ay kasama ko at hinding-hindi ako pababayaan na lumakad ng mag-isa. Sa hating gabi ng paghihirap at kapag ang unos ay naging pinakamabangis habang ang kaaway ay walang tigil na nagngangalit, tulungan mo akong malaman na ang iyong pag-ibig ay sumasakop sa akin. Hindi mo ako iiwan sa awa ng kalaban. Bigyan mo ako ng biyaya na lumago ng higit sa mababaw na Kristyanismo na hinihimok ng mga pandama at damdamin. Alam ko na hindi ko kailangang makita ito para maniwala, kailangan kong maniwala bago ko makita. Tulungan mo akong tumuon sa mga bagay na hindi nakikita, na walang hanggan, hindi sa mga lumilipas na bagay na nakikita ko. Kapag ang dyablo ay dumating na may mga kaisipang nagdududa sa iyong salita, tulungan akong huwag makisali sa dyablo sa anumang anyo ng pag-uusap, ngunit upang labanan ang dyablo at maniwala na siya ay tatakas mula sa akin. Ang iyong salita, na siyang aking sandata ng tagumpay, ay magiging malakas sa aking puso, sapat na ito upang bumuo ng isang malakas na depensa laban sa mga pagdududa na sinusubukang pumasok.
Salamat, Ama, dahil sa pangalan ni Jesus ako ay nananalangin. Amen. Kung nanonood ka pa rin, bahagi ka ng pamilyang ito. Dahil sa iyo, makakagawa ako ng higit pang mga video at makapag-aalok ng insightful Bible inspiration. Salamat sa pagiging bahagi ng pamilyang ito. Umaasa ako na mayroon kang isang ganap na kamangha-manghang araw. Pagpalain ka ng Diyos.